plano ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Yan. May plano ang Diyos sa iyo. At paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Palagay nyo sa paano natin malalaman ang plano ng Diyos. Alam nyo kung bakit hindi nyo nalalaman? Kasi hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Praise God. At hindi kayo nakikinig pag si pastor nagtuturo. Kaya yung mga salita ng Panginoon na dapat, mga kapatid, ay maintindihan mo, dahil wala kang concentration, mga kapatid, kasi dumarating ang panahon, kahit nandito ka, iniisip mo pa rin, problema mo. Kaya habang nagsasalita si pastor, amen, hindi mo naintindihan yung sinasabi niya. Kaya umuwi ka na wala kang nalalaman. Hindi katulad, mga kapatid, na talagang, amen, may concentration, mga kapatid, praise God, at naiintindihan niya yung salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Kaya, dito po, before the foundation of the world, tingnan nyo, mga kapatid, basahin nyo, Efeso, chapter 1, verse 4 hanggang 5. Okay, ano sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 5? Ito mamamangha kayo, mga kapatid. Di pa nililikhang sanglibutan. 1:4 hanggang 5. Okay, basa. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago tinatawag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal, Yes. mga walang buwis, sa harapan niya sa pag-ibig. Yun, tuloy. Na tayo'y hindi nagdala ng una sa pagkakot, katulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang kanya, ayon sa binagaling ang kanyang kalooban. Hallelujah. Ang ganda, mga kapatid, ng pagkakasabi. Mga kapatid, ano? Nagsabi rito, bago pa itinatag ang sanglibutan, ay ano? Ikaw ay ano? Wow! Hallelujah! Pinili na. Para ano? Maging? Oh. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, kung ano yung plano ng Panginoon. Hindi ka pa ipinapanganak. Nasa plano ka na ng Panginoon, mga kapatid. Nagsabi diyan, pinili ka niya. Aba, mga kapatid, mapalad ka kung ikay pinili. Mapalad ako, Sir Juliet, at mapalad kayong lahat. Amen. Na kung tayo pong lahat ay pinili. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit kaya? Kasi hindi naman lahat, mga kapatid, talagang totoo. Kaya kung pipili ang Diyos, pipili siya ng mga totoo lang. Amen ba? Naalala ko nung bata pa ako, mga kapatid, ano? Nung panahon kasi, ang daming alamang dyan sa Dulong Tangos, no? Bagsakan niya naman alamang eh. At kapag binubuhos na yung alamang, para dayukin, tawag yun, dadayukin yun eh. Nandun na yung mga namimili, mga kapatid. Kanya-kanyang halukay yun. Hinahalukay yung alamang. Kapag nakahukay ka at medyo makol, sugpo, mga kapatid, jackpot. Oo. Praise God. So, bihira po yung namimili ng mga ng butete. Madalas may butete, mga kapatid. No? So, namimili, pinipili. Ganon din pong Panginoon. Hindi niya pinipili mga butete. Yung Christian, hindi Kristiyanong totoo. Mga Christian lang yun, parang butete, laki ng tiyan, mga kapatid. Praise God. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, amen, tayo ay magiging, o nararapat na tayo ay magiging banal.
Mga kapatid, tandaan nyo yung mga pinili niya ay para maging banal. Ang ibig sabihin nung pinili tayo ng Panginoon, hindi pa naman tayo banal na eh. Nagkasala nga tayo, mga kapatid eh. Pero ang purpose sa pagpili, gagawin tayong banal. Sino pong gagawa para tayo ay maging banal? Ang Diyos, mga kapatid. Amen. Siya po ang gagawa para ikaw ay maging banal, mga kapatid. Praise God. Anong ibig sabihin yung salitang banal ay to separate? Amen. Meron kang special purpose. Pag ikaw ay pinipili, mga kapatid, amen, kaya even sa kapulisan, okay, meron tinatawag na SWAT. Okay? Yung SWAT, mga kapatid, ay mga trained personnel, mga kapatid, ng kapulisan. Piling-pili ang mga yan, mga kapatid. Sa kasundaluhan naman, yung mga scout ranger, mga kapatid. Praise God. Sila po ay mga piling-pili, mga kapatid, Praise God. So, tayo, before the foundation of the world, God has chosen us. Salamat sa Panginoon. Amen. Hindi pa pala ako pinaglilihin ng nanay ko. Nasa isip na ako ni Lord. Amen. Wala pa kayo sa mundo, mga kapatid, pero nasa isipan na kayo ni Lord. Hallelujah. Praise God. Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yan, mga kapatid, Praise God. Walang, amen, kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. So, yun yung pinaka-reason, mga kapatid, Kasi mahal tayo ni Lord, eh. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kung bakit tayo, mga kapatid, ay pinili ng Panginoon, ay sa pagmamahal yun ng Diyos. And then what next, mga kapatid? Having predestinated us unto, amen, the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Hallelujah. Itinilaga tayo ng sabi, ayon sa pagkakup-kup. Amen. Yung salitang adoption. Kumbaga, inampon tayo. Yun yung salitang adoption. Kinup-kup. Dahil hindi naman tayo totoong Hudyo, tayo mga Hentil o Gentiles, mga kapatid. Pero dahil nanampalataya tayo, amen, tayo ay inadopt ng ating Panginoon, mga kapatid. So anong makikita natin dito sa dalawang verse na ito? From Ephesians chapter 1, verse 4 and verse 5. Amen. So ano po yung makikita natin dito na dapat nating maunawaan? Una, bago pa, amen, itatag ang sanglibotang ito, nasa plano ka na ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hindi pa nililikha. Alam niya, lilikha siya ng tao eh. Pero bakit hindi niya inuna tao? Ang inuna niya ay yung pangangailangan ng tao. Kaya bakit ka mangangamba, mga kapatid? Amen? Bakit ka nababalisa? Bakit ka mamomroblema? Samantalang ang Diyos, bago ka pa niya nilikha, ang pangangailangan mo nag-i-exist na. Ang pangangailangan mo nandyan na, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Nandyan na yan. Before the foundation of the world, mga kapatid, before He ever created one thing, God already had us in His mind and His plans. Nasa isip at nasa plano ka na ng Diyos. Amen. Praise God. At ito po, ano mapapansin natin? He has chosen us. Yung word na us. U-S. Us. Okay? Praise God. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, it speak about relationship. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa isang relasyon. That's why you need not religion because what you need is relationship. Amen.
ang pinaka-importanteng kailangan mo ay relationship with the Lord. Amen. Kaya yung sinasabi doon, as in Him speaks of a close relationship. Why? Because God is a God of love. He wants us to have a relationship with Him. He wants to impart His love to each and every one of us, mga kapatid. Amen. Kaya nga, meron tayong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Amen. Meron tayong, hallelujah, loving relationship, hallelujah, with God and with people. Kaya hindi ho pa pwede, mga kapatid, na yung mahal ng Diyos aawayin mo. Hello? Hindi ho pwede na yung mahal mo, may nagawa lang siyang hindi maganda, masama na loob mo sa Kanya. Kapatid, wag mong hayaan na kumilos ang dyablo para ilagay sa iyo yung galit. Kasi kapag nilagay natin yung galit, mga kapatid, sa puso natin, talo ka at nanalo si Satanas. Naintindihan nyo ba yon? Kaya kahit na yung pagkakamali at pagkakasala na ginawa ng taong yon, kung meron man, mga kapatid, huwag kang magtanim ng sama ng loob, huwag kang magtanim ng galit, mga kapatid, huwag kang magtanim ng hinanakit, kasi hindi naman ikaw maimpyerno kung ginawa man nila yon. Huwag mong idamay ang sarili mo. Dahil kapag dinamay mo yung sarili mo dyan, makikita mo yung sarili mo, wala ka na sa Diyos. Bakit? Pinairal mo kasi yung gawa ng dyablo. Naintindihan nyo ba yon, mga kapatid? Praise God. Sapagkat ang relationship na meron tayo ay mahalin ng Diyos at mahalin ng tao. Kasi alam nyo, eventually, ang tao, pagka na-realize niya, mali siya, mga kapatid. So, maunawaan niya na hindi tama yung ginawa niya. At kung meron ka mang payo na ibinigay sa kanya, masasabi niya, tama ka. At salamat sa payo mo. Dahil sa payo mo, nagising ako. Amen ba, mga kapatid? So, hindi po natin dapat kinokondem yung mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Amen. Kahit ganun po ang ginawa nila o meron mang bagay na ginawa nila, mga kapatid, desisyon nila yon, mga kapatid. Amen. Huwag nating idamay ang sarili natin, mga kapatid, na ang ating relasyon sa Diyos ay masisira nang dahil nagpa-apekto tayo sa kanila. Maliwanag po ba? Hallelujah. So, dito po, yung pangatlo po na maintindihan natin, mga kapatid, that we should be holy. Yung pangatlo, mga kapatid, yung salitang holy. Okay? So, since God is pure and holy, mga kapatid, the only way man can have this relationship, we should be holy because God is holy. Hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng relationship sa Diyos kung ikaw ay makasalanan at gusto mong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kapatid, amen, dapat lumayo ka sa kasalanan. At ikaw ay mamuhay sa kabanalan because God is holy. Amen ba, mga kapatid? Praise God. So, isasabi rito, mga kapatid, that we should be holy. Mga kapatid. Amen. Kaya kapag na-tempt ka, mga kapatid, pag may mga temptation para magalit ka, makikita po kung talagang ikaw ay holy na pag marunong ka nang magpigil ng iyong dila na magsalita ng hindi maganda. Pero kapag ang bibig mo, hindi pa rin, mga kapatid, amen, mapigil sa mga pananalita na hindi maganda, mga kapatid. Na makikita natin ng taong binago na kung ang kanyang mannerism. May mga tao kasing ang mannerism, hindi makapagsalita ng walang mura. Tutuseko yan. Hindi ho makapagkwento na walang lumalabas yung mga salita, mga kapatid, na mura, mga kapatid. Amen. Kaya, kung tayo po, mga kapatid, ay meron pong Espiritu Santo. Ayan, bakit
tayo nag-speaking tongues, mga kapatid. Alam niyo kung bakit nag-speaking tongues tayo? Kasi ito po, maliit na sangkap ng katawan pero kaya kang dalhin sa impyerno. Sabi ni Santiago yan, mga kapatid. Ang barko, pagkalaki-laki, pero siya ay minamaniobra ng maliit na timon. Mga kapatid, ang dila parang timon, mga kapatid. Praise God. So dapat, amen, tayo ay namumuhay sa pagpapakabanal. Lahat tayo magsabi ng holiness. Holiness, mga kapatid. Because God is holy. Everybody say amen? Okay, pag-aharap tayo sa ating Panginoon, dapat ang ating mga itsura, dapat mga kapatid, hindi mukhang Madonna. Hello? Dapat magmukha tayong Maria Clara. Pagka nasanay na tayo mga kapatid na tayo ay haharap sa Panginoon. Alam niyo kung bakit ko ginagawa ito? Protocol kasi ito, mga kapatid. Ang pinapaluguran ko rito si Jesus, ang Panginoon. Amen. Kaya kapag naintindihan nyo, ang paglapit nyo sa Panginoon, mga kapatid, ay dapat banal kayo. Amen. Pati sa pananamit natin, mga kapatid, dapat magsuot tayo na nalulugod ang Diyos. Amen po ba? Di ba? Hindi tulad ng ibang mga kapatid, yung worship leader, mga kapatid. Amen. Kita na yung cleavage, mga kapatid. No? Tapos pagka nag-worship, I worship you, Almighty. Mga bagong mga umattend. There is none like you. I worship. Naku mga kapatid, instead na magiging holy yung worshiper dahil sa kasuotan mo, pati yung nababahiran tuloy ng kasalanan. Kaya minsan, di ba mga kapatid, ayaw nating nababastos tayo, mga babae, no? Kaya ka naman binabastos kasi yung suot mo kabastos-bastos. Totoo ba yon, mga kapatid? Oo. Ngayon, hindi na uso ngayon, ang nagpapauso na lang ngayon yung mga apostolikong mananampalataya. Amen? Naiingatan mo yung sarili mo na magagamit ng dyablo para magkasala yung iba. Naiingatan mo, kapatid, yung sarili mo na walang bahid dungis sa harapan ng Diyos at ipinakikita mo, mga kapatid, ang tunay na kabanalan bilang isang babae o lalaki, amen, na sumasamba sa Panginoon. Di ba? Yung divine plan ng Diyos, kapag lalaki ang amen, nilikan ng Diyos. Siyempre, sa isip ng Diyos, ang isusot ng lalaki ay hindi spaghetting pataas at pababa. Anak, hindi yan, anak. Pag ang anak niya nagtuturo, ang gustong bilhin, Ma, gusto ko yan. Spaghetti pababa, pataas. Anak, hindi pwede yan. Hindi yan ang design na kasuotan para sa iyo. Lalaki ka, anak, lalaki ka. Okay? Kaya delikado po kapag iba yung gusto. Huwag nating ayunan, mga kapatid, no? Kasi minsan, kaya kung bakit, tinanggap na lang nila na ganon. Kasi hindi mo ipinagkatuwiran yung salita ng Diyos na siyang katotohanan. Kasi kung tayo, may nalalaman tayo sa salita ng Diyos, hindi mangyayari, mga kapatid, na magkakaganon. Amen? Dapat alam po natin ibahagi sa Kanya yung divine purpose at divine plan ng Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sabi, lalaki at babae ang nilikha ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Kaya yan po yung pangatlo. Because God is holy, mga kapatid, the only way man can have this relationship, mga kapatid, with God, dapat siya ay banal din. Natin magsabing amen. Dapat siya ay banal din, mga kapatid. And then, pang-apat, mga kapatid, na dapat na maunawaan po natin dito po sa Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 5. Okay? Tandaan po ninyo yung verse na yan, Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 5.
Hallelujah. Praise God. So dito po, kung saan matapos na mahulog ang tao sa kasalanan sa Garden of Eden, every human being has been born with a carnal mind. Nagkaroon po sila ng tinatawag na carnality, mga kapatid, no? Ibig sabihin, yung carnal na buhay ay because of sinful nature. So yung sinful nature natin, since na tayo ay nabaptize at naipanganak na muli, yan po yung kahalagahan kung bakit dapat tayo ay nabautismuhan. Dahil yung dating kalikasan, dapat iyan ay namatay na at nailubing na yan, mga kapatid, sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Yung sinful nature dapat nailibing na. Yung lumang pagkatao, dapat yan ay mailibing na, mga kapatid. Amen. Praise God. Na kung saan, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na namumuhay sa tinatawag na sinful nature, sapagkat iyan yung nagiging hadlang para ikaw ay maging banal. Hindi ka magiging banal as long yung kalikasan ng pagiging makasalanan taglay mo. Yung tinatawag na Adamic nature. Mga kapatid, yung genes ng magulang natin, namana natin sa nanay, tatay natin. Mga kapatid, yung tinatawag na DNA, mga kapatid, ang siyensya mapapatunayan na talagang ikaw ang ama kapag nagpa-DNA test kayong dalawa. Mga kapatid. So sa spiritual, mga kapatid, ang pinakatatay nating lahat ay si Adan. Hello? Tanggap nyo ba? Na ang pinakaama natin, mga kapatid, lahat ng tao, iisa lang ang pinagmulan, si Adan. At si Adan, mga kapatid, ay may taglay na tinatawag na sinful nature. Yung DNA ni Adan, mga kapatid, ay naipasa sa atin. Parang yung age, ang isang nanay, carrier siya ng age. Kapag siya ay nagbuntis at nagdalang tao, ang bata, carrier na rin ng age. Kasi nasa dugo yun, mga kapatid. Naunawaan po nyo? Kaya, mga kapatid, amen, yung hindrance, mga kapatid, hindrance, amen, to become holy, mga kapatid, napipigilan tayong mamuhay sa kabanalan. Mga kapatid. Kaya kinakailangan po na yung old nature ay kinakailangan ito ay nailibing na. Hallelujah. Hindi ho tayo mamumuhay sa kabanalan at hindi ho tayo pwedeng makipag-fellowship sa Diyos. Kaya kahit may religion tayo noon, ang buhay natin hindi nababago. Kasi wala tayong tunay na relasyon sa Diyos. Mga kapatid. Praise God. So akala natin magiging banal tayo sa mga ginagawa natin, mga kapatid, no? Mga panata na yan, mga kapatid. Amen. Ang iba talagang todo hampas pa, mga kapatid. Ngayon, bago na ngayon, habang nag-aampas kayo, sumasayaw pa. May gesture pa, mga kapatid. No? Pero, pagkatapos nun, ay balik uli sa kasalanan. Bakit? Hindi kasi tayo magiging banal sa pamamagitan ng relihiyon. Amen. Tayo ay magiging banal sa pamamagitan, mga kapatid, ng ginawa ni Jesus sa buhay natin. Siya ay namatay, siya ay inilibing, at siya ay nabuhay na maguli sa mga patay upang tayo po, amen, ay katulad ni Kristo na magkakaroon ng bagong buhay. Hallelujah. Amen po ba? Praise God. Parang tahimik ng lahat Parang hindi maka-amen Praise God. Parang hindi makapalakpak kay Lord, mga kapatid Hallelujah. Praise God. Amen. Di ba nakakatuwa yun, mga kapatid? Yung problema nating malaki, sinolusyonan ng Diyos, mga kapatid. Ang laki ng problema natin. Kapag, amen, hindi siya nagkatawang tao.
Pwede naman mga kapatid, gumawa na lang siya ulit ng bagong tao. Lumikha siya ulit ng panibagong Adan. Pero dahil pinalano na ng Diyos yun, before the foundation of the world, bago pa man nilikha ng lahat ng bagay, amen, pinalano na ng Diyos, kailangan siyang mamatay sa krus. Hallelujah. At salamat sa Panginoon dahil, amen, pinili tayo ng Diyos. Oh. Ay, salamat, pinili ako ng Diyos. Pero, dapat, huwag kang manatili sa kasalanan. Kasi, pinili ka nga niya, ayaw mo namang magbago. Eh, anong mangyayari, mga kapatid? Praise God. Yung relasyon mo sa Diyos, hindi po magkakaroon ng intimate, mga kapatid. Kasi ayaw mo magbago eh. Kailangan magbago ka. Kasi pag hindi ka nagbago, mga kapatid, hindi ka mahuhubog, mga kapatid, amen, sa pagiging kawangis ni Kristo. Kaya nga, gift ng Diyos sa church yung pastor. Gift ng Diyos, ulitin ko, sa church, yung pastor. Kasi kung walang pastor, sino ang maghuhubog sa iyo? Sino ang magtuturo sa iyo ng mga daan patungo sa Diyos? Amen. Dapat naintindihan nyo, napakalaki ng ginagampanan ni pastor sa atin. Dahil kung wala si pastor, mga kapatid, paano ako mapapalapit sa Diyos? Yes! Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon dahil meron tayong pastor. Oh, kapatid, mahirap maglingkod sa Diyos na walang nag-aalaga sa iyo. Amen? Praise God. Mahirap, mga kapatid, na lumapit sa Diyos na walang naglalapit sa iyo sa Diyos. Amen. Praise God. Kaya yung mga cell leader po ninyo, yung mga ginagamit sa inyo ng Panginoon, ang laking blessing po niyan sa church. Amen. Na kung saan, mga kapatid, yung damdamin ng pastor ay naililipat natin, mga kapatid, amen, sa mga gustong magpagamit sa ministry. Mga kapatid, amen. Para sila ay gamitin ni Lord at marami din silang mailalapit at matutulungan. Yan katulad ni Sister Criselda, pag tayo may pagmamahal sa tao, may pagmamahal sa kaluluwa, nararamdaman niya yung halaga ng pagmamahal sa kaluluwa. Kaya kung bakit inaalagaan niya, kung sino man yung inaalagaan niya, sapagkat naramdaman niya kung ano yung pag-ibig ng Diyos, dapat maramdaman din ng iba yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapag tayo, mga kapatid, niyayakap natin yung kapatid natin, pinapadaman natin sa Kanya. Sinasabi natin sa Kanya, ganito ko naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Dapat maramdaman din niya yun. Woo! Alam niyo, natatouch natin ang puso ng Diyos. Kapag yung mahal niya, minamahal natin, natatouch ang puso ng Diyos. Kaya, alisin na natin yung hinanakit. Alisin na natin yung galit. Kung meron man mga kapatid na kung saan ay tinutoksokan ng dyablo para kayo ay magkasala sa Diyos. Kapatid, wag po kayong padaya kay Satanas. Amen? Kahit ganon sila, mga kapatid, mahal pa rin natin sila. Doon natin mapapatunayan na sumusunod tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag sumusunod tayo na sinasabi ng Panginoon, even your enemy, love your enemy. Mga kapatid, minsan mahal pa natin sa buhay ang nagiging dahilan para, di ba, minsan nagkakaroon tayo ng galit, mga kapatid. Amen. Pero kung sumusunod tayo kay Kristo, mamahalin pa rin natin sila.
uunawain pa rin natin sila. Alam nyo, ang kailangan ng mga taong yan, hindi condemnation. Kahit sila nagkamali, kahit sila nagkasala, hindi ho natin dapat sila kinokondem. Ang kailangan nila, pagmamahal. Pag-iintindi, mga kapatid, praise God. Kasi sino ang uunawa? Sino ang iintindi sa kanila? Yung mga taong nakaunawa ng pagmamahal, pagpapatawad ng Diyos, mga kapatid, na kung paano, amen, naranasan niya, pinatawad siya ng Diyos. Kaya marunong siyang magpatawad kung sino man ang nagkamali o nagkasala sa Kanya. Nagiging matatag ang relasyon natin sa Diyos. Kapag hinahayaan natin ang Panginoon kikilo sa buhay natin, maaalis ang anumang bagay na ginagawa ng dyablo. Ang gusto kasing gawin ng dyablo ay inisin ka. Galitin ka. Kaya hindi po silang kaaway natin. Hindi tao ang kaaway natin. Ang dyablo po ang kaaway natin. Kaya dapat marunong kang umakyat sa langit sapagkat nandoon ang weapon natin para, amen, makuha natin ang kasangkapan ng buong kagayakan ng Diyos para ma-overcome natin ang lahat ng mga, amen, panunukso ng dyablo. Kaya itong planong ito ng Panginoon, mga kapatid, ay nangyari at naganap nang si Jesus ay nagkatawang tao. When the Word became flesh, the plan and purpose of God has been fulfilled. Why? Yun ang katuparan ng sinasabi ng Biblia, by His blood, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya kung pinatawad ka na ng Diyos, dapat ikaw man din marunong magpatawad. Alam niyo, ang pinakamasakit at pinakamahirap, amen, ang desisyon na ating ginagawa ay yung magpatawad. Hindi ko alam kung bakit ito yung bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon sa atin. Because the purpose of God, mga kapatid, amen, ay magkaroon tayo ng intimate relationship. Mangyayari lang yan kapag tayo ay naging banal. Kapag tayo ay namumuhay sa kabanalan. Amen. Hindi ka magiging banal kapag may galit ka sa puso mo. Amen. Ang isang banal, mga kapatid, amen, ang ipinaiiral niya ay pagmamahal. Alam niyo magsabing pagmamahal. Praise God. Hallelujah. So nangyari, our Almighty God took flesh. Siya'y kumuha ng laman, mga kapatid, amen, at nagkaroon ng dugo, mga kapatid. Amen. No? Na kung walang dugo, dahil yun po ang talagang plano para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, kailangan ng dugo. Amen. Yung plano ng Diyos para sa redemption ay nangyari. Bakit? Sapagkat na-fulfilled yung kasulatan na ang Diyos ay magkakatawang tao. Alam niyo magsabing praise the Lord. Hallelujah. So dito po, mga kapatid, yung katawan ng ating Panginoon na sinless, hindi katulad ng katawang ito, kaya hindi ho karapat-dapat na sino man, mga kapatid, ay maipapako sa krus sapagkat siya'y makasalanan. Kaya yung ginagawa ng tao, mga kapatid, na ipinapapako nila yung kanilang sarili sa krus, blasphemy yun. Ano sila, Diyos? Mga kapatid, isang malaking, amen, panglilibak yun, mga kapatid. Amen. Because only God, amen, can crucify the cross. Because God is holy. At yung katawan na yun na naipako sa krus,